Good morning and welcome to Morning Conversations with me, Mika. And today is a weekend and I'm so happy kasi ang productive ng week natin as in. So parang nag-heal din ako somewhere in between. But I'm sharing with you my journal entry for today kasi ang ganda niya and ang galing talaga din na lagi ka talaga kinakausap ni Lord. Through Bible. Ako kinakausap through Bible and my thoughts and the books that I read, yung mga learning materials ko. Lagi din niya ako kinakausap through it. And ayun, it's a weekend and ang ganda ng topic natin for today. It's all about rest. Kasi ang na-realize ko ay sobrang punong-puno yung linggo pero hindi ako sobrang pagod. It's actually fulfilling kasi parang this time we are moving with purpose and alam ko na lahat ng ginawa ko this week ay kumbaga ano yun, deposito yun sa purpose ko. Yun yung mga terms namin ni Gold. And kahit pa paano nakapagpahinga ako and nag-give time ako for Leon yesterday kasi parang kahapon yung wala sobrang work and parang I love the concept na nagbibigay talaga ako ng time for my family and for myself din every week. Yung dedicated talaga yung araw na yun para sa kanila and para sa akin. Kasi madalas, di ba, pag Monday to Friday, laging work lang, ganyan. Minsan nakakalimutan natin na kailangan din pala natin mag-give time sa sarili natin and sa family. So, happy ako doon na nagawa ko yun. Tapos, ang dami ko nagawa kahapon. Then, parang gabi na kami in a way work and also night out kagabi with my talents. Kaya, ang refreshing, para siyang pang wrap up ng week. So, ano pa ba? At sinulat ko dito na most talaga ng tao ay nasa survival mode and proving pa. Especially kung peak ng career. Kasi, nung peak din ng career ko, wala din talaga akong oras para sa family ko and para sa sarili ko. Talaga napabayaan ko sila at ang sarili ko ng sobra. And na-realize ko, ganun talaga. Kasi pag na-feel mo na peak mo yon, hustle, hustle, hustle ka talaga. And talaga mas ipoprove mo na worth it ka ng lahat ng achievement mo at worth it yung, kumbaga yung mga, basta worthy ka of something pag pick mo talaga. Ngayon na parang, I would say I'm still at my peak. Yes! I'm claiming it. Pero parang alam mo yun, ngayon mas natutunan ko na yung balanse ng buhay na hindi ko na kailangan ipaglaban yung worth ko sa mga bagay-bagay kasi yung mga align talaga sa akin, dadating talaga siya at the right time. And yun yung, kumbaga hindi na ako naka-attach sa resulta when it comes to my worthiness. Ang worthiness ko now ay naka-attach ako sa kung paano ko alagaan sarili ko at kung paano ako makapag-serve sa purpose ko. Doon na ako naka-attach and I'm really grateful for that. Kasi ngayon, mas nare-respeto ko na yung sarili ko, nare-respeto ko yung araw ko, yung panahon at araw din ng ibang tao. Kasi dati, nung hustle mode talaga ako, parang I was also expecting other people or the people around me na hustle mode din sila. Pero it's not always like that. So, happy ako na dumating na din ako sa state na to ngayon. So, parang dinip dive ko sa journal ko na yung pagiging in survival mode. Ang na-realize ko ay nasa survival mode tayo dahil hindi talaga tayo fully nagtatrust. Kasi 'di ba pag peak natin, gusto natin hustle tayo dahil na nag-worry tayo na baka mawala sa atin yung mga bagay na yun. And yun nga, kasi nga doon nga naka-attach yung worthiness mo. So pag nawala, feeling mo hindi ka na din worthy, 'di ba? Yun yung na-realize ko doon. Ngayon na parang dahil hindi na ako naka-attach sa outcome, and secured na din ako sa sarili ko, mas natutunan ko din mag-trust and mag-fully surrender sa kung ano yung future ko. Kasi in reality, wala naman talaga tayong control sa future natin. We only have now. So, show up lang tayo, ganyan. And mas na-appreciate ko din na this time I'm doing it for my purpose. Kasi alam ko na whatever it is,
na-live ko fully ang aking buhay at I also live with purpose, 'di ba? So, sinulat ko din dito na kaya tayo nagkakaroon ng anxiety or madalas tayo nag-overthink kasi hindi sana yung katawan natin na magpahinga. Kaya pag nandun ka sa survival mode, tapos biglang magpapahinga ka or walang racket, kunwari, nag-overthink ka na, hala, bakit ako walang ginagawa? Hala, ba't walang trabaho? Tapos naghahanap ka ng trabaho. Pero in reality, ang kailangan mo lang talagang gawin that time ay magpahinga. Kasi that's also part of the work, ang resting. Kasi if you don't rest, you cannot give from overflow. Laging from scarcity. Parang you will just give kahit empty na yung cup mo. And yun yung mga instances na imbis na makapagbigay ka ng abundance or more love to other people, you are giving kasi nag-expect ka ng return. Yun yung mga tipo na pag nagbibigay ka talaga from empty cup, talagang na-expect mo talaga na may return. Kasi kulang kayo, di ba? Nagbigay ka. So, kulang ako ngayon. Bigyan mo din ako para puno ako. Yun, gets nyo ba? Gets nyo ba? Gets nyo naman siguro, di ba? Basta ako na-gets ko yun. So, ayun. Ano ba nilagay ko dito? Ayun nga, hindi kasi tayo nagtitiwala na we will be okay and we are okay even if we rest. Diba? Ano ba naman yung 1-2 araw in a week na nagtatrabaho ka? Ano ba naman yun na ibigay mo sa sarili mo para magpahinga, ibigay mo sa pamilya mo para makipag-bonding ka, para ma-feel naman yung love cup nyo, diba? Walang masama dun. And kung si God nga nagpahinga din, diba, nung natapos niya na yung lahat ng trabaho niya, or lahat ng ginawa niya, 'di ba? Tao lang din naman tayo. And sa totoo lang, mas magiging fruitful talaga yung buhay natin if sasabayan din natin yung pagpapahinga ni Lord. Kasi doon din natin ma-feel ulit yung cup natin with so much love. And ayun, di tayo pagod. Kumbaga, give talaga from overflow ang pinaka pinaka goal natin. Hindi tayo mag-give from scars. Kasi diyan magsa-start yung mga nanunumbat na, ganyan. Ayun, ano pa ba nilagay ko dito? Nilagay ko dito na contentment and joy about our work so we can rest. So when you are already contented and masaya ka sa ginawa mo, mas masarap magpahinga, 'di ba? Yun talaga yung reality. Pero pag wala ka talagang contentment and joy sa ginagawa mo, parang hindi ka deserving magpahinga, 'di ba? Kaya mas maganda na laging you find the joy and the contentment in everything that you do. So ako nilagay ko dito na kaya I know na everything that we are doing now will give us good results and it will bloom in the right time. Kasi this time I am giving from overflow. And kahit ano man, like everything that we do now, ang saya-saya ko, parang, basta ang fulfilling niya talaga, hindi ko exactly ma-describe, pero kung i-describe ko siya in a sense, para akong laging nasa bakasyon, in a way na parang may laging bago, para ako laging nag-e-explore. Like my life now is a whole adventure, and I'm so grateful for that. Tapos, nilagay ko din dito yung nakalagay sa devotion ko today na lay down your burdens not out of laziness but surrender. Kasi pag di ka talaga nag-surrender, doon ka din talaga mag-overthink, doon mo i-question lahat, lalo pag nag-slow down ang buhay mo. So, ayun. I hope this weekend you find the time to rest and to really fill your cup. Kasi next week, pag dumating na naman ang Monday, it's another hustle week, diba? And I hope pag dumating yung Monday, you find the little joys in everything. Kasi ang sarap mabuhay, as in. And I hope this 2026, hindi ka na mag-hustle
na proving, but you hustle with joy and with contentment, because that's the only way that you can truly, truly live your life if you find joy in everything. Ay lang. Bye!